Okay po, mapagpalang araw po, ano? Ayan. Maganda po ang sikat ng araw, maganda ang ating panahon. Araw ng Sabado ngayon, pagpunta natin dito para mag-share, magbahagi ng salita ng Diyos sa mga receiver. Kasi meron pong hindi receiver. Okay. Manalangin muna tayo, Panginoong Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ni Sister Cheryl ng aming pag-aaral, pagbubulay ng iyong salita. Sapagkat bilang mga tao, kami mga nanonood, nakikinig, buksan mo po ang puso ng bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito po sa Bible, kaya Bible ang ginagamit natin, hindi magazine o anumang klaseng libro. Kasi po ang Bible talaga ang pinagkasulatan ng turo at aral ng Diyos at ng mga apostol. Na pangunahing apostol ng Biblia, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng ating Panginoong Yesus, nang siya po ay nangangaral, binabalahan niya ang mga tao. Binabalahan niya kasi nga merong nanliligaw o nandaraya sa mga tao pagdating po sa salitang pananampalataya. Ganito ang turo ng ating Panginoong Jesucristo sa chapter 24 ng Mateo, verse 4 and 5. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Ayan. Mailigaw ni numan. Ibig sabihin individual ang mga nagpapahayag na ito. Anong sabi niya? Mag-ingat po tayo sa mga manliligaw o mandaraya. Sa verse 5, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi na ako ang Mesiyas. Marami pong gagamit sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kuminsan po, nakalagay pa po yan sa kanilang mga simbahan. Yung pangalan ng Jesus, pangalan ng Kristo. Po. Ngayon, at marami silang maililigaw. Ang una na po dito sa bansang Pilipinas, ang isa sa manliligaw ay yung si Apollo Carreon Quiboloy. Anong sabi niya? Hindi kayo makakapunta sa kingdom ng Diyos kundi kayo dadaan sa akin. Ako ang uling pipirma ng inyong kaligtasan. Lahat ng yung katangian po ni Jesus, lahat ng yung sinabi ni Jesus eh. So, inangkin niya. Inangkin niya. So, maliwanag, ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Ngayon, nasa si Quiboloy po, di nakakulong po sa Pasig. Dahil po sa isang kaso. Isang kaso lang ang sinabi ko, pero maraming kaso yun hanggang sa Amerika po eh. Meron pa nga siyang deportation. Kaya hindi siya ma-deport kasi nga may kaso niya dito. Nakakulong na siya. Dapat para may deport sa Amerika, wala siyang kaso dito. Kagaya po ni dating Pangulong Duterte, dahil wala siyang kaso dito, yan, nasa Netherlands siya. Kaya kung walang kaso si Quiboloy dito, sigurado nasa sa Amerika, doon siya nakakulong. Po, kaya sabi diyan, mag-ingat po tayo sa mga gumagamit ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang isa sa mga ang Iglesia ni Cristo, ano bang ibig na sabihin po ng Iglesia? Mananampalataya. Pag nakakita kayo ng salitang Iglesia sa Biblia, ibig sabihin mananampalataya o Iglesia ni Cristo. Ano bang ibig sabihin ng Kristo? Tagapagligtas. So kung
pagbabaybayin natin, iglesia, mananampalataya ng tagapagligtas si Jesus. Sila man naniniwala po silang tagapagligtas ang Jesus. Wala tayong duda dyan. Pinangangaral nila na siya lamang ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Pero, naniniwala sila na si Jesus anak ng Diyos. Nasa Biblia rin po yan. At sinasabi nila, ang Diyos lamang, tandaan nyo ang Diyos lamang, ang Diyos. Liban sa Diyos, wala nang ibang Diyos. Nasa Biblia rin yan. Nasa Biblia rin yan. Pero, dapat po lahat na nakasulat sa Biblia ay paniwalaan natin at tanggapin natin. Ang tanong, si Jesus ba Diyos sa Biblia? Opo. O babasahin natin ang isang talata. Si dito sa chapter 20 ng 1, si Tomas, anong sabi ni Tomas about Jesus? Dito po sa chapter 20, sabi ni Tomas, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ang kausap niya dito si Jesus. Anong sinabi ni Tomas kay Jesus? Panginoon ko at Diyos ko. Ang kanyang pananampalataya po si Tomas kay Jesus, siya ay Panginoon at Diyos niya. Sino si Tomas? Isa sa 12 apostol. Pero ang problema sa grupo ng Iglesia ni Cristo, ang sabi nila, si Tomas daw nagulat. Pero wala po tayong mababasa sa nasabing chapter and verse na walang sinabi ang Panginoong Yesus, oy Tomas, ba't ka nagulat? Kita nyo? Kasi nga yung pananampalataya ni Tomas, hindi po nila kinikilala. Hindi nila kinikilala. Kasi po ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Yesus, hindi gaya ni Tomas. Si Tomas, ang pananampalataya niya, Panginoon at Diyos si Jesus sa kanya. Panginoon ko at Diyos ko. Ano naman ang paniwala nila kay Jesus sa pananampalataya? Si Jesus po ay nagsimula lamang nang ipinanganak ni Maria. Umiral lang daw po siya, nag-exist lang siya rito sa ibabaw ng lupa nang isinilang siya ni Maria. Isipin niyo po yan. Pero ang Bible nagsasabi, si Jesus po existido na. Wala pang taho, nandito na si Jesus. Kasama yung Ama. Ito, babasahin ko para wag po kayong malito. Kaya nga sabi niya, mag-ingat kayo sa mga manliligaw. Ito, babasahin ko Sa 1:1. Sa simula pa'y naroon na ang salita. Period. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Okay? Ang salita at ang Diyos magkasama sa pasimula pa lamang. Wala pang creation Pasimula pa lamang. Before the creation, magkasama na yung dalawa. Sino? Yung salita at ang Diyos. Verse 2. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Yan, nagliliwanag, Verse 3. Sa pamamagitan niya ng salita, nilikha niyang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya.
ng bagay na nakikita natin, nilikha po yan sa pamamagitan niya. Sino yon? Ang ating Panginoong Yesus. Para malaman natin kung si Yesus nga yan, basahin po natin sa verse 14. Naging tao ang salita. Sino yung naging tao? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya magkasama na po sila ng Diyos at ang Panginoong Yesus sa simula pa lamang. From the beginning, before the creation. Paano ngayon sasabihin nila, si Jesus daw nagsimula lamang nang ipinanganak ni Maria? Wala pong ganyan talata sa Biblia. Hanapan nyo po sila ng katibayan, wala silang mababasa. Diyan pa lang, nagkakaroon ng problema Iglesia ni Cristo o mananampalataya kay Cristo o tagapagligtas. Ano pa ang pananampalataya nila? Si Jesus po, sinabi ng Diyos, aking anak yan. O tignan natin Mismo ang Diyos po ang nagsabi na si Jesus anak ko yan, sabi ng Diyos. Dito sa Mateo chapter 16. Dito sa 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, may kausap si Jesus. Meron sinabihan si Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, yung kanya, si Pedro ang kausap niya. Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas. Si Pedro po ito. Sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino man tao kundi ng aking Ama na sa langit. Ano ba yung pinahayag ni Pedro na galing sa Diyos? Bakit nasabi ni Jesus, ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino man tao? Okay? Kundi ang aking Ama nasa langit. Balikan natin yung 16. Ito po yung sinabi kasi ni Apostol Pedro. Sumagot si Pedro, si Simon Pedro. Kayo po, ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yung salitang yon ang nagsabi talaga ay walang iba kundi ang amang Diyos nasa langit. Sino daw si Jesus? Ang sabi ng Diyos, anak ko yan. Siyang tagapagligtas, ang Kristo. Pero hindi po nila pinaniniwalaan ito ng member ng Iglesia ni Cristo. Kumbaga, lagi po silang kontra sa aral ng Biblia. Pero ginagamit nila pangalan ni Cristo na kanilang tagapagligtas. Pero ang kanilang Kristo ay nagsimula lamang nang ipinanganak ni Maria. Anong tawag nila dyan? Hindi Diyos si Jesus, kundi tao. Kasi pinanganak siya ng tao at nagdadalang tao si Maria. Pero saan naman galing ang pinagdadalang tao ni Maria? Galing ba sa tao? Nagaling ba si Jose at Maria? Hindi. Wala nga silang honeymoon Kasi nang pakakasalan ni Jose si Maria, ay nalaman niya na si Maria ay nagdadalang tao na po siya. Ganito ang nakatala sa Biblia. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria, na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpuan nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi pala sa pamamagitan ng honeymoon ni Jose at Maria. Hindi. Kaya hindi po talaga tao ito. Kanya lang, ang nakalagay, nagdadalang tao, naturalmente, nagbuntis ang Maria. At ang pinagbubuntis niya po,
ay walang iba kundi si Jesus. Ngayon, kung papakinggan natin si Jesus dito, sa chapter 10 ng Hebreo, ganito ang sabi ni Jesus. Ano po nakalagay? Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging ahin. Ang kausap ni Jesus dito ay ang Diyos. Anong sabi ni Jesus sa kanyang ama? Inihanda mo ang aking katawan. Ibig sabihin, wala talagang katawan ng Jesus. Kasi anak siya ng Diyos. Na tagalangit ang Diyos. Ama namin nasa langit ka. Sambahin ang pangalan mo. O sino naganda sa katawan? Ang Diyos. Pero yung katawan natin, hindi kagaya ni Jesus. Tayo po, gawa tayo sa alabok ng lupa. Minoldi tayo sa alabok ng lupa. Genesis 2:7. Yung alabok po, pinorman tao, iningahan sa ilong at naging buhay na tao. Tao po yun, si Adan yun. At ang Eva. Pero si Jesus po, hindi galing sa lupa. Anak siya ng Diyos. Taga saan ba ang Diyos? Langit. Ama namin, nasa langit ka. Kaya kung taga-langit ang Diyos, di natural, taga-langit din si Jesus. Paano mo sasabihin ngayon tao yan? Meron bang tao sa langit? Wala. Sapagkat na nakatira sa langit, mga spiritual being. Anong sabi ni Jesus? Sa 1 chapter, ako'y bumaba mula sa langit. Ibig sabihin, taga-langit siya, nagbula siya sa langit. Kasi nga, anak siya ng Diyos. Ito ang nakalagay. Ang sabi ni Jesus ay, ito po babasahin natin. Sapagkat ako'y bumaba sa langit. Ayan, 6:38 ng 1. Bumaba ako mula sa langit. Tingnan naman natin ang sulat ni Pablo sa Galatia 4:4. Ganito naman ang mababasa. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sinong anak? Si Jesus. Isinilang siya ng babae, o si Maria yon, at namuhay sa ilalim ng kautusan. Isinugo. Kasi nga, taga-langit siya. Isinugo siya ng Diyos. 1:12, 49:50. Ganito pa ang mababasa. Ang sabi rito, ito po. Sabi ni Jesus, sapagkat hindi ako nagsasalita ng ganang sarili ko lamang, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagutos. Kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. O kita niyo? Isinugo ako ng Diyos. Tama si Pablo. Kasi nga taga-langit siya, kaya bumaba. Ang sabi niya, bumaba ako mula sa langit. Isinugo siya para iligtas po ang tao. Kaya lahat ng sulat sa Biblia, kinokontra ng Iglesia ni Cristo. Halos, kinokontra po nila. Pero naniniwala naman sila sa mga kasulatan. Sa mga talata pala. Pero hindi lahat na nakatala sa talata, pinaniniwalaan. Manapa, kinokontra pa nila Pero ginagamit nila pangalan ni Jesus, pero kontra-kontra sila kay Jesus. Bakit ko sinabing kontra sila kay Jesus? Isipin nyo, anak ng Diyos, di natural, Diyos din si Jesus. Panguli, tignan nga natin ang sabi ni Pablo. Ibig ba sabihin, mas magaling pa sila kay Pablo? Magaling pa
Magaling pa ba si Felix Manalo napatay kay Pablo? Ganito ang nakatala. 1:19 ng Kolosas. Ipinasya ng Diyos na kanyang buong kalikasan ay manatili rin sa anak. 2:9 naman. Ganito. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo nang siya'y maging tao. Hindi tao, nang maging tao. Nang ipinanganak ni Maria, taglay-taglay niya ang buong kalikasan ng pagka-Diyos ng kanyang amang Diyos. Oh. Pero naniniwala sila sa mga sulat ni Pablo, pero hindi lahat na sulat ni Pablo pinaniniwalaan nila. Ano ang trabaho nila? Kontrabida ng Biblia. Kita nyo po kaya nga sabi ng ating Panginoong Yesus, mag-ingat kayo na ginagamit ang aking pangalan. Kasi manliligaw sila. E di ang dami na pong naligaw. Una nang naligaw, si Felix Manalo patay, ang kanyang pamilya at ang kanilang mga member. Alam niyo po ba sa kakabasa at papakinig natin sa social media, ang dami na po pala nagsialis dyan. O kilala niyo si Tonyeng Taberna, yung newscaster sa channel Tulong Araw, si Anthony Taberna? Wala na dyan. Alam nyo ba si General Torre? Wala na rin dyan. At marami pang iba. Alam nyo si Gladys Reyes, yung artista? Binanatan niyang Iglesia ni Cristo sa rally-rally na yan. O nasa social media yan. Marami na pong umaalis na mga member nila na nahuntog, nagising sa katotohanan. Oh. Tatandaan nyo po ito kayo. Ang tamang pananampalataya ay yung nasa Biblia. Kung ano man yun nakasulat kay Jesus sa Biblia, lahat po yung paniwalaan nyo. Huwag po kayong mamili ng chapter and verse. Tanggapin niyo pong lahat. Ako yan lang ang aking may papayo. Gaya ng binasa na, wala tayong dinagdag dito, nagbasa lang tayo. Salamat po, Panginoon Diyos, at tinuruan mo kami sa umagang ito na binuksan mo ang mga puso at isip namin. Kayo hindi ng mga magiginig ng video ito upang mamulat po kami sa katotohanan. Maraming salamat po sa iyo, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Po ang inyong kaibigan, yes, Brother Manny Bautista, siya ng po Sister Cheryl. Dito tayo sa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye!